Okay na ba siya? Nasa linya na natin si Professor Emmanuel Leyco, ekonomista. Mga kapuso, matanong natin, mabigyan tayo ng gabay dito po sa posibilidad na yung mga manufacturing hubs na yan from China ay lumipat po sa atin. Professor, magandang umaga, si Joel Suweng. Good morning po. Magandang umaga, Joel and Dwayne. Maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga. Nakikita po ng ating mga ekonomista rito, yung ating mga yung economic cluster po ng Administrasyong Marcos na maring baka makuha natin itong pagkakataon na ipresenta, pakilalang Pilipinas bilang alternative mula ho sa paglipat po ng mga manufacturers dyan po sa China because of the trade war. Tingin nyo feasible, Professor, at anong posibilidad nito? Ang sinasabi po nung iba ay expectation. Pero ang tingin ko po dyan ay mas aspiration po, ang mas angkop na salita. Mm-hmm. Kasi po, katulad ngayon, halimbawa, ang isang smartphone manufacturer na dati ay nanggagaling sa China, halos lahat ng kanilang ipinagbibili, dinadala nila sa Amerika. Ngayon lumipat, hindi sa Pilipinas, kundi lumipat sa India. Mm-hmm. So parang mapapaisip tayo, bakit hindi sa atin? Mas malapit tayo. Tinitingnan ko nga ang taripa ng India, mukhang mas okay yata, hindi ko nakita masyado. No? 17% na taripa ay maganda kumpara sa iba. Pero mukhang hindi lamang po yung taripa ang factor na kinukonsider ng mga exporter o importer ng mga produkto sa Amerika. Unang-una po, dito sa Pilipinas, matagal na po nating inaanyayahan ng mga investors. Bakit hindi po sila nakakapunta rito? Ako po, ang naririnig ko sa kanila, mahal ang cost of operation sa Pilipinas. Ano nagpapamahal sa cost of operation sa Pilipinas? Kuryente. Traffic. Yes. Tapos, opo. Mahal ang gas natin. Ang efficiency po, yes. lagi pong naaantala ang mga tao. 2 oras bago makarating sa kanilang patutunguhan. Mm-hmm. So, hindi po parang kaaya-aya na dito agad lumipat ang mga producer sa Pilipinas. Mm-hmm. So yung 17% tariff, mas mababang tariff kumpara sa iba ay hindi sapat na pang-come on, pang-akit sa mga investors, Professor? Sa palagay ko po ay hindi. Mm-hmm. At saka, wag po natin tingnan na permanente ang 17%. Kasi sabi nga ng Trump administration, ang taripa nila ay na-compute nila base po doon sa yung pagkakaiba ng kanilang import at saka export. Sabi nila, bakit kayo mas marami kayong ni-export sa amin, hindi naman kayo namimili sa amin? Parang hindi po yata yun ang batayan ng dapat na maging taripa. So, ito po ay trade deficit ang kanilang pinagbabatayan. Kakaunti ang ini-import nyo sa amin, pero export kayo ng export sa amin. Katulad po sa atin, Amerika ang pinakamalaking importer galing po sa Pilipinas. Pero tayo po, kung mag-i-import naman tayo sa kanila, mahal po ang produkto ng Amerika. Kaya kumbaga, ang Pilipinas na mahirap na bansa, hindi po ganun kalaki ang mai-import nila o mabibili nila sa Amerika. Mas gusto natin na tayong nagbebenta sa kanila. Okay. So, kung lumaki yung ibinebenta natin sa kanila, kakaunti naman ang binibili natin sa kanila, dilalaki din po ang taripa natin o ang trade deficit na magiging batayan kung paano nila i-determine, i-compute ang ating taripa. So in short, Professor, hindi natin in the nearest future, hindi tayo masyado makikinabang dito sa trade war na ito between China and the US. Yung paglilipatan ng mga o pag-alis ng mga investors, exporters galing sa China, hindi sa atin talaga sila natural pupunta. Unless magkaroon po tayo ng mas mahusay na infrastruktura tulad po ng ating pong power, ng mga kalsada, mabawasan ang traffic, mabawasan po ang gastos sa kuryente,
mukhang hindi pa po tayo magiging competitive sa mga ibang bansa. So matagal pa yan, Professor, Unfortunately. para yung sinasabi nga ni Professor, ang tamang salita o angkop na salita rito, aspiration, Oo. kesa sa expectation. So, Opo. so matagal pa ho bago maging expectation yung aspiration. Tama ho ba, Professor? Sa palagay ko po, marami pa po tayong dapat na gawin bago asahan natin na dito na talaga magpupunta ang mga manufacturer sa atin. Mm. Lagi po nilang sinasabi, ay, dito yan pupunta kasi mahusay ang ating mga workers, magaling mag-English. Hindi naman po yun ang batayan kung bakit po nagpupunta ang mga companies o mga kumpanya para po mag-set up ng kanilang So hindi mga natin pabrika. dapat pinagmamalaki ang magaling tayo sa English. Hindi na ngayon. Hindi na dapat pinagmamalaki. Kasi ang mga Chinese hindi naman sila magaling Totoo mag-English. yan, oo. Pero they're the front runner in the AI Mura ang labor technology, nila, di ba? yes. Tsaka magaling Efficient talaga sila. Hindi ang na kanilang kumbaga, manufacturing hindi na sector. sila pinupuntahan ng Yes. investor dahil sila mababa ang labor cost, kundi talagang Mahusay. magagaling sila. No, magagaling sila. Tama po, ang R&D nila mahusay, advance ang kanilang AI. Tinalo nila ang Amerika sa AI. Yun po ang nakakabahala sa Amerika. Lamang na lamang sa kanila ang China sa kanila pong mga technology. Hindi na po ito yung katulad nung dati na pagka made in China, ang sabi natin ay ano yan, inferior. Ay hindi po. Ngayon mahusay na at maraming bumibiling mga Pilipino. So ito po ay kumbaga tagisan ng galing ng mga industriya, teknolohiya ng iba't ibang bansa. Hindi po ito yung pagalingan mag-English. Oo. Okay, Professor, gusto sana naming mas mahaba nating ma-discuss po ito pero medyo kapos kami sa oras. Sa mga susunod pang pagkakataon, tawagan ka namin ulit. But in the meantime, salamat po sa Sir, oras po thank ninyo. you. Magandang umaga po sa inyo. Salamat. Good Salamat po. morning. Magandang umaga po sa inyo.